This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Disclaimer: the content on this channel is meant only to provide helpful insights, tips, and information on certain subject or topic. While we strive to provide accurate and up-to-date knowledge, this is not a substitute for professional advice. Always consult a qualified expert or professional for your specific needs. We encourage you to use this content as a guide for learning and additional information. If you think this does not fit what you want, please skip the video. Ano ang Immaculate Conception? Ang Immaculate Conception ay isang doktrina ng Katoliko na nagsasabi na ang Birheng Maria ay ipinaglihi ng walang orihinal na kasalanan. Ang turo na ito ay nagbibigay diin na, mula mismo sa sandali ng kanyang paglilihi sa sinapupunan ng kanyang ina, si Santa Ana, si Maria ay napangalagaan ng biyaya ng Diyos mula sa mantsa ng orihinal na kasalanan na nakakaapekto sa lahat ng sangkatauhan dahil sa pagbagsak ng. Ano ang tungkol sa dogma ng Immaculate Conception? Ang dogma ng Immaculate Conception ay formal na tinukoy ni Papa Pius IX noong ika-8 ng Disyembre taong 1854 sa konstitusyon ng Apostoliko na Ineffabilis Deus. Ang dokumentong ito ay nagsisilbing opisyal na deklarasyon ng turo at patnubay para sa simbahang Katoliko. Ito ay nagsasaad, ipinapahayag, at tinutukoy namin na ang doktrina na nagsasabi na ang pinakamamahal na Birheng Maria, sa unang pagkakataon ng kanyang paglilihi, sa pamamagitan ng isang natatanging biyaya at pribilehiyo na ipinagkaloob ng makapangyarihang Diyos, sa pagsasaalang-alang sa mga merito ni Hesukristo, ang tagapagligtas ng sangkatauhan, ay napangalagaan na malaya mula sa lahat ng mantsa ng orihinal na kasalanan, ay isang doktrina na ipinahayag ng Diyos at sa makatuwid ay dapat paniwalaan ng matatag at patuloy ng lahat ng mga tapat. Ang dogmang ito ay nakaugat sa kasulatan at tradisyon, na may suporta mula sa mga tekstong Biblia tulad ng Genesis Kapitulo 3 versikulo 15, ang Proto-Evangelium, at Lucas Kapitulo 1 versikulo 28, magandang araw, puno ka ng biyaya, at ang mga sulatin ng mga unang ama ng simbahan. Binibigyang diin nito ang natatanging papel ni Maria sa kasaysayan ng kaligtasan bilang ina ng Diyos, Theotokos, at ang kanyang espesyal na paghahanda para sa gampaning iyon sa pamamagitan ng banal na biyaya. Anong partikular na bahagi ng katekismo ng simbahang Katoliko ang nagsilbing sanggunian sa dogmang ito? Tinalakay ng Catechism of the Catholic Church, CCC, ang doktrina ng Immaculate Conception sa ilang mga seksyon, lalo na sa mga talata 470 hanggang 473. Narito ang mga pangunahing punto mula sa mga seksyon na iyon. Talata 470. Upang maging ina ng tagapagligtas, si Maria ay pinayaman ng Diyos ng mga kaloob na angkop sa ganoong tungkulin. Ang anghel na si Gabriel sa sandali ng Anunsyasyon ay binabati siya bilang punong-puno ng biyaya. Sa katunayan, upang maibigay ni Maria ang malayang pagsang-ayon ng kanyang pananampalataya sa anunsyo ng kanyang bokasayon, kinakailangan na siya ay lubos na dalhin ng biyaya ng Diyos. Talata 471. Sa paglipas ng mga siglo, ang simbahan ay naging mas lalong nakakaalam na si Maria, punong-puno ng biyaya, sa pamamagitan ng Diyos, ay natubos mula sa sandali ng kanyang paglilihi. Iyon ang kinukumpirma ng dogma ng Immaculate Conception, gaya ng ipinahayag ni Papa Pius IX noong 1854. Ang pinakamamahal na Birheng Maria ay, mula sa unang sandali ng kanyang paglilihi, sa pamamagitan ng isang natatanging biyaya at pribilehiyo ng makapangyarihang Diyos at sa bisa ng mga merito ni Hesukristo, tagapagligtas ng sangkatauhan, ay napangalagaan na ligtas mula sa lahat ng mantsa ng orihinal na kasalanan. Talata 472. Ang ningning ng isang lubos na natatanging kabanalan, kung saan si Maria ay pinayaman mula sa unang sandali ng kanyang paglilihi, ay nagmumula ng lubusan kay Kristo. Siya ay natubos sa isang mas mataas na paraan dahil sa mga merito ng kanyang anak. Pinagpala ng Ama si Maria ng higit kaysa sa sinumang nilikhang tao, kay Kristo sa bawat espiritual na pagpapala sa mga kalangitan, at pinili siya, kay Kristo bago pa man ang pundasyon ng mundo, upang maging banal at walang kapintasan sa harap niya sa pag-ibig. Talata 473. Tinatawag ng mga ama ng silangang tradisyon ang ina ng Diyos na, ang lahat banal, Panaiya, at ipinagdiriwang siya bilang, malaya mula sa anumang mantsa ng kasalanan, na parang hinubog ng Espiritu Santo at nabuo bilang isang bagong nilalang. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, si Maria ay nanatiling malaya sa bawat personal na kasalanan sa buong buhay niya.
Ang mga talatang ito ay malinaw na nagpapahayag ng turo ng Immaculate Conception bilang nakaugat sa kasulatan, tradisyon, at magisterium ng simbahan. Thanks for watching.